And you are watching Arts Online. Isa pong magandang araw sa inyong lahat. Ako po muli si Ate Tony, ang inyong kaibigan at kasama sa Sining at Kultura. At ito po muli ang Arts Online. Noong nakaraang episode ay natunghayan natin na kausap natin ang ilang sa mga nag-organisa ng Tara Laro Tayo project. At ngayon naman para sa episode 2 ay makakausap natin ng ilan sa mga komunidad o ilan sa mga regions at mga segment directors kung paano nga ba yung naging proseso nila sa pag-document ng kanilang mga sayaw na may iba't ibang segments. Kaya naman nakaka-excite na talaga kung paano ang kanilang proseso, ang kanilang pagtingin sa pagpapalaganap ng katutubong sayaw. Kaya naman samahan niyo ko dito sa Tara, Laro Tayo! Tunay na sinasalamin ng ating mga sayaw ang pagnanais natin sa pagkonekta at pakikipagkapwa-tao bilang isang matibay na sandigan ng ating pagkakakilanlan. Ito ang dahilan kung bakit buhay na buhay pa rin ang mga tradisyong pansayaw hanggang sa kasalukuyang panahon. The objective of transcribing and annotating the dances into instructional form is the greatest challenge. Tonight we launch 6 films featuring dances and games from Luzon, Visayas, and Mindanao. Each mirrors the national site and reflects values that we Filipinos live with. Katatapos lang po ng ating launch ng Tara Laro Tayo project at ngayon kasama natin ang ating mga kapatid mula sa Region 12 sa Mindanao at para maibahagi pa ang naging proseso nila para sa proyektong ito. Magandang araw po at congratulations Sir Benhur at Sir JR. Congratulations din po sa inyo. Salamat. Ang maaari lamang po ay ipakilala ang inyong sarili at yung naging role nyo dito sa proyektong ito. Ako nga pala si Benhur Abulencia. Ako ay isang segment director at designer, the coordinator sa Cluster Mindanao sa ating Tara, Laro Tayo. Okay, sir. Yes, ako naman po si JR Lopez. Ang role ko po ay sa Kasipa, naging choreographer at naging technical director po ng pelikula. Yan, maraming salamat at congratulations sa inyo, sir. Napanood ko kanina yung mga snippets, sobrang interesting. Ngayon, sir, yung Kasipa sa Mangis. No, ito po ba ay, sabi nyo kanina, nabanggit nyo na ito ay nagsimula muna sa laro, tapos nag-evolve into katutubong sayaw. Yeah. Na-witness nyo rin ba yun nung bata kayo? Nailaro nyo rin siya ng mga kabataan nyo, sir? Actually, tama po kayo. Nagsimula po ito sa laro at naging sayaw siya. Pero actually, hindi namin ito siya na-experience because usually ginagawa ito ng mga kakapatid nating mga Moro. Sila talaga, specifically sa Marawi City. Kaya sila po yung tinap namin na gagawa at gaganap ng pelikulang na ito at sila din po kasi nakakalam yung Kasipa na dance. So actually hirap nga kasi nag-research kami kung sino-sino yung mga grupo at naisip namin Marawi, pero sa isip kayo ang layo noon sabi namin. Pero sige lang, para sa kultura, sining, kakayanin namin ito. Yeah. At doon nyo na-tap, sir, yung Sining Kambayoka, yung Yes, grupo nila, opo. sir, no? Sir JR, bakit po kaya ang Sining Kambayoka yung na-tap nyo na grupo para gawin ang proyektong ito? Ang pinakamaganda sa Sining Kambayoka ay napaka-active nilang grupo. So, kaya nagsisilbing parang ang dami nilang research dances din na unpublished and sikat siya sa buong Marawi. Not only in Marawi but in the whole country, no? Known din siya sa mga cultural groups. Ganda. And also in the world, meron tayong mga grupo outside the country na Sining Kambayoka in California, in other, yung mga ganon. So, it is also time na maibahagi rin yung na-contribute ng isang grupo sa
bahagi ito ng kultura ng Pilipinas na ang Sipa sa Manggis ay talagang meron na sila na sayaw. And that is timely for this project na i-introduce yung Kasipa. Pagdating namin kasi, nandun na yung sayaw eh. Available na. Yes, kinoreograph lang namin ng maayos para maipresenta bilang kasapi o angkop doon sa pelikula na hinihingi natin. Ang ganda nung binahagi nyo, sir, na available na kasi yung sayaw, ginagawa na nila. Ngayon, nagkaroon ba ng kaunting adjustments? Dahil syempre, i-document natin siya, meron ng camera. So, nagkaroon ba ng konting adjustments dun sa sayaw o dun sa... Yeah, actually, malaki yung naging adjustments. Kasi una, kumuha kami talaga ng mga original at traditional talaga na Kasipa player. Aside dun sa mga taga Cambayoca, so ang number one challenge doon is kung paano namin sa ipaintindi sa kanila na this is a film. So hindi lang ito siya laro lang na gagawin nila. So yun yung challenge. Pangalawa, malayo pa sila doon sa Marawi City kasi from Marawi, kung saan sila nanggaling, I think 2 hours pa yung travel nila para lang magawa lang yung pelikula. So yun isa yun sa mga at mabuti na lang at tinanggap nila yung aming yung project na ito. So malaking saya namin at nakuha din namin din. So yun. Isa pang challenge kasi, I remember na late kami when the scheduled time, no? Because it was the time of Ramadan. So delay kami ng delay. Since dahil mga religious people itong Marawi, if you go to Marawi, they are very religious. They really religiously being religious to there. Nasolusyonan, sir, yung So, challenge? tinapos talaga namin yung 40 days. Yes, and everything like na kailangan nilang i-celebrate for the Islam religion. Kailangan namin mag-pause. So, isang challenge yun. Pangalawa, security. Since bago lang naman yung siege, so hindi pa din yung totally secure, kumbaga yung secure. But Marawi is a good place, no? Malamig, maganda yung kalikasan, napakayaman sa kultura, timely, at saka yung mga estudyante at mga Maranao doon ay napaka-acceptable at willing magbahagi ng kultura, hindi lamang sa kanilang community but para sa entire Philippines. So, Salamat. napakagandang opportunity. Buti talaga na nalampasan yung challenge na yun. Ngayon, sir, itong proyekto natin na Tara Laro Tayo project, sa tingin niyo mga ganitong proyekto ng Cultural Center of the Philippines ay nakakatulong sa pagpapalaganap ng mga patutubong sayaw sa inyong lugar? Sa tingin ko naman, napakalaking tulong talaga itong project na ginawa ng Cultural Center of the Philippines. Kasi una-una, yung Marawi City is isa sila sa mga malaking affected dahil sa gera. So, parang ito yung way ng kanilang outlet ng nila. Parang healing ito sa kanila eh. Kaya nung nalaman nila nagkaroon kami ng ganitong project na galing sa Cultural Center, very excited sila. So masayang-masaya sila kasi dahil parang ito yung panahon na at bumalik sa kanila yung pagiging parang yung nasira sa kanila ng for how many years. Kaya yun, malaking pasalamat ng Sining Cambayoca, lalo na ang lugar ng Marawi because sa ginawa ng Cultural Center of the Philippines. Kayo, Sir JR, kung meron kayong siguro isang pangarap para sa katutubong sayaw ng mga Pilipino, ano kaya yun? Alam mo, bilang isang researcher, dance researcher, no? Kasi kaming dalawa, bago lang din nag-present kami kanina ng aming dance research. Ang pinakagusto ko po ay yung lahat ng kabataan natin ay mag-uumpisa doon sa kulturang kinagisnan nila upang sa paglaki nila ay dala-dala nila, ramdam-ramdam nila at pwede nilang maibahagi sa mga susunod na henerasyon o kung anumang buhay na tatak at ma-share nila yon sa mga darating pang henerasyon. Hindi mawawala, sunod-sunod, dire-diretso, hanggang sa kahit na matagumpay tayo sa mga teknolohiya and other things na related sa development, hindi rin parang ang kultura ay hindi rin nagpapaiwan, hindi nawawala. sumasabay sa development. Yun ang pangarap ko para sa ating kultura bilang Pilipino. Wow, maraming salamat po sa inyong oras at thank you effort so at much. congratulations at sana patuloy pang lumaganap ang mga katutubong sayaw sa inyong lugar. Thank you. Salamat Thank you. po!
na ngayon ay nasa 3 taon na, ay isang pagpapatunay at isa ring pagkilala na ang ating mga katutubong sayaw ay hindi kagaya ng mga sayaw na likha sa kanluran na nagmula sa kaisipan ng isang choreographer. Nakita natin, lalong-lalo na sa ngayon, na ang ating mga katutubong sayaw ay nagmumula at nag-uugat sa mga komunidad at pamayanan. Patunay lamang na ang katutubong sayaw ay hindi lamang sayaw na basta ipinakikita sa tanghalan, kundi mga sayaw na may pag-uugat at pinag-uugatan sa sarili nating kultura. At ngayon, kasama naman natin ang isa sa mga naging segment directors at host nitong Tara, Laro Tayo Project, si Ginoong Roberto Ramirez ng San Jose del Monte, Bulacan. Magandang araw, sir, and Magandang congratulations sa tapos ang ating launch. Yes. Kamusta? Anong feeling mo ngayon? I'm so happy. I feel relieved na natapos na after several months of preparation for this hosting. Because aside from being the segment director of Mali, syempre yung pressure na dito gaganapin, and I am very thankful with the support that I gained from the local government of the city of San Jose del Monte, headed of course by my mayor, Arthur Robes. Ayun. And sir, alam namin na parang dalawa yung roles mo ngayon, no? Segment director and also parang heading yung pagiging host ng ating launching. Ano kaya yung mga challenges muna dun sa pagiging segment director ng inyong proyekto? Well, when I first received the news na we will be one of the featured film or the culture of the Dumagats, ay parang akong lumulutang sa di ba? Sa ulap, kasi finally yung mga knowledge ko about the indigenous culture of the Dumagats in San Jose del Monte will be, put into film. So, ano pa lang kasi ako, parang 9 years ago, exactly 9 years ago when I first met the Dumagat of San Jose del Monte through the former tourism officer. So he asked me to do a performance. So from there on, marami na akong experience sa kanila. At actually, nakapaglaro ako sa kanila talaga nung Mali. So, First-hand experience. yes. Kaya nung sabi nila na games or laro ang tayo this year, sabi ko, perfect. Pwede naming i-feature yung Mali. Well, ang challenge ko doon, una, is yung mga Dumagat kasi syempre nasa bundok sila, so hindi ko sila easily mapuntahan agad. May community sa amin dito sa San Jose del Monte, pero yung mga elders, yung kakasama natin kanina, sila talaga yung nasa bundok. Sila yung mga... So yung nasa film niyo ba, sir, ay talagang na-shoot doon? Sa community The nila? film was shot dito po sa baba, sa mountainous area, pero yung mga Dumagat elders na consultant ko sa Mali ay galing talaga sa bundok. galing. So may mga delays ako talaga. So talagang, for example, a particular detail like anong kulay ng ganito, paano hinahagis ang bola, saan ba dadalhin yung bola, yung gano'n. So very detailed na, syempre that was 9 years ago. Kailangan kong i-reconfirm whatever knowledge na natutunan ko nung bata pa ako noon. I can say that was 10 years ago na almost. Kaya yon, plus the music. Yung music, talagang sila yung nagturo sa amin. Doon naririnig ko siya, pero syempre the notes and all sa kanila. Costume details, sila rin. Actually, isa yun sa... May segment kasi tayo na costume, no? So talagang umakyat kami sa bundok, kinuha namin yung... Nagputol kami ng puno ng aga kasi balat ng puno ng aga yung tela na ginagamit nila. Pinapalo nila yun intricately, magiging strength is mas stretch siya, tapos nilalaban sa ilog, pinapatuyo, tapos yun yung nagiging damit nila talaga. So, ganun siya ka-intricate. Pero I love the process because it's also a learning process for me and a deep responsibility that as a researcher, I have to take it really from the authenticity of the culture. Kasi hindi na biro to di ba? Cultural Center of the Philippines, and it will be utilized for schools, for instructional.
Kaya malaki yung responsibility. Kaya bagamat nadidelay ako, hindi ko sinasacrifice yung quality niya. Totoo. And yung authenticity, Yes, diba? yes, oo. Nung research. Ang husay, Thank you Sir so Roberto. much. Kasi parang ngayon na dahil documented na siya, parang it's an opportunity also, no, na mapanood siya ng next generation na talagang Yes. authentic. Ngayon, sir, ngayon naman yung pagiging host nung this year's launch. Ano Yes. naman yung parang one greatest challenge mo and paano siya nasolusyonan? Well, thankful ako sa team ni Sir Ronnie with Miss Ellie because Yes. they are really reaching out, no? Because siguro yun yung need ko kasi as a host, I need to know everything. So, we have a series of meetings and actually even holidays, no? Pinupuntahan nila ako because they know yun lang yung time na wala akong pasok. Pero yeah, as a public servant, we really have to do our best for the people kasi hindi lang naman to for San Jose del Monte, for the whole Philippines, no? Sa mga Pilipino. Kaya working with artists like them, kumbaga, I'm living the dream. Pangarap ko to bilang artist na makapaglingkod sa Pilipinas, sa mga Pilipino, sa pamamagitan ng sining at kultura. Kaya, napapagod, yes, pero isang tulog lang bukas, work na ulit. Ngayon, sir, sa tingin niyo po yung mga ganitong proyekto, layunin ng CCP ay makakatulong pa sa pagpapalaganap ng katutubong sayaw, lalo na dito sa komunidad niyo? Unang-una, sa dumagat culture pa lang, no, sabi ko nga, I immersed ako sa kanila and talagang yung exposure ko sa mga dumagat since I'm their tourism officer, tuwing Indigenous Peoples Month ko na lang sa kanila napapalaro ito napapa-experience sa mga bata, sa younger generations. Kaya sa pamamagitan ng film, maaari itong gamitin sa eskwelahan because we have our Indigenous Peoples Education here in San Jose del Monte. Yung language nila, yung culture nila. And there's a lot Dumagat has to tell or to share. Marami silang kultura like their language. Meron silang form of communication na gumagamit ng iba't ibang hugis ng dahon. So, napakayaman pa. Marami pang pwede. Kaya napakahalaga po nung proyektong ito ng CCP. Salamat sa pangunguna, sa pagdodocument kasi makakatulong siya talaga na ma-preserve natin at may transfer sa next generation. Actually, I had workshops earlier with young Dumagats and other local sa mga sa San Joseño, pero nung pinalaro ko yung actual na Mali, they really enjoyed it and sabi nila lalaruin nila ito, no. So Pero yung first time interaction, first time nilang yes, malaro. it's their first time to play. Kaya nakakatuwa na nare-revive natin ito. Salamat sa ating Sentrong Pangkultura ng Pilipinas for spearheading this project. Sir Roberto, last na, ano yung pangarap mo pagdating sa sining ng katutubong sayaw? Wow. Bilang cultural worker, bilang mananayaw din. Ano yung, di ba ngayon parang may inisyatibo na tayo dito. Ano pa kayo nakikita mo sa hinaharap pagdating sa ating katutubong sayaw? Ako kasi naniniwala talaga na ang isang bansa na may pagpapahalaga sa kanyang sariling sining, kultura at pamana, ito yung mga bansang nagiging progresibo, no? Because we really have to get it from our roots, from the culture, no? Mahalaga yun na bilang isang Pilipino, you know who you are, you know where you came from, para alam mo harapin ang mundo. So that you appreciate, sabi nga nila, you cannot appreciate what you don't know, yung awareness, no? The moment you know who you are, you appreciate you being a Filipino. Kaya sa akin ang pangarap ko, sana bawat batang Pilipino, bawat estudyante, bawat mamamayan ng Pilipinas ay nalalaman kung gaano kayaman, gaano karangal, kadangal natin, ang mga kultura nating mga Pilipino, para hindi tayo magagapi at patuloy na magiging progresibo at maunlad ang bansang Pilipinas. Napakaganda naman, no? Sir Roberto, maraming salamat at congratulations Thank you so much, dito Tony. rin sa convention center na ito na naging venue ng ating launch. you so Maraming much. maraming Thank you. salamat, Sir Padayon. Yes! Ang Sentrong Pangkultura ng Pilipinas sa pakikipagtulungan ng Samahan ng Tagapagtaguyod ng Katutubong Sayaw ng Pilipinas ay naniniwala sa patuloy na pagpapahalaga sa pagtatanghal at pananaliksik sa pamamagitan ng mga programang may tuon sa ating mayamang sining at kultura. Minarapat ng CCP na ilunsad ang programa para sa pag-produce ng mga digital learning resources upang madokumento ang mga katutubong sayaw na may kinalaman sa natatanging kalinangan nating mga Pilipino.
At ngayon, kinagagalak natin makasama ang isa sa mga segment directors dito sa Luzon, si Ginoong Percival Carel. Hi, Sir Hi, Percy! Magandang araw sa inyo. araw sa inyong lahat. At Sir Percy, maaari bang mabahagi mo lang ano ang inyong naging role dito sa proyektong ito? Okay, sa proyektong ito, pangatlong taon na lang tayo. So, the first three, itong una, pangalawa, pangatlo, ay ako isang segment director. So, Wow! ang aking naging participation dito ay bukod sa pagiging director. So, nag-scriptwriter din ako dito. And project manager, of course, ng Ramon Ubusan Folkloric Group. Ang So, dami. itong Cuerdas de la Bordon ay isang tungkol ito sa isang laro from Cuyo, Palawan. Actually, nilalaro ito sa Lamay. Para lang ibsan yung pagkabagot at magkaroon ng kahit light moments dun sa Lamay. Ang tradisyon na ito ay pasahan ng singsing. So, hinahanap habang kinakanta nila ang liriko ng Cuerdas de la Bordon. Actually, ito ay isang sikat na laro rin sa Visayas. Hindi lang Palawan ang gumagawa nito, ilang probinsya rin sa Negros, Capiz, Antique, yung Panay Islands na yan. Medyo magkakadikit na kasi sila no? Yes, Kaya opo. posibleng nag-share na sila ng kanilang sayaw. Sir, paano pala napili? Kasi alam natin ang daming katutubong sayaw sa Luzon at maraming alam ang Ramon Ubusan Folkloric Group ng mga katutubong sayaw. Paano napili ngayon yung from Cuyo, Palawan na dance na ito? Of course, hinalungkat namin yung archives ng Ramon Ubusan Folkloric Group. Of course, si Kuya Mon ay isang kilalang researcher ng mga katutubong sayaw. So, natagpuan namin ang isang sayaw na to actually from a write-up nung 300 years Christianization ng Cuyo, Palawan at nababanggit itong larong ito. So, sabi ko, why not distinct eh? Kasi sabi ko, ito yung isang magiging kakaiba dito sa out of 6 films is yung lamay na feels ng kaya isa yun yun yung reason kung bakit namin napili ito. Yung uniqueness niya. Yes. O na parang kahit pala sa mga ganoong okasyon, ay nagagawa pa rin nating paligayahin, no? Yung ating mga pakiramdam. Ang ganda. Ano kaya, sir, dahil nakatatlong taon na rin kayo dito, ano kaya yung parang biggest challenge nyo ngayong taon na ito at paano nyo to nasolusyonan? Biggest challenge is of course time. Oo. Kasi nga ang pagsasagawa ng isang pelikula ay isang napakahabang proseso. But syempre hindi natin maiiwasan yung may mga delays, of course, and yun layo. Ako ang nakita kong challenge din namin is yung since taga Metro Manila ang Ramon Ubusan Folkloric Group, we need to represent the tradition. So kailangan namin humanap ng makapagandang lugar na saswak doon sa hills ng Cuyo, Palawan. Pero malapit sa amin. Oo nga. So without going to Cuyo, Palawan itself, pero kailangan mapakita namin sa pelikula na ito ay baryo, ito ay isang remote area from Cuyo, Palawan. Actually, napaniwala ako na mukha nga siyang from Palawan. Ang galing, ang Thank galing. Oo. Ngayon, sir, na dahil galing nga kayo sa isang very prestigious dance company na nakatuon sa dance research na ito, no? Sa tingin nyo ba yung mga ganitong layunin ng CCP, ng Cultural Center of the Philippines, ay nakakatulong pa sa pagpapalaganap ng katutubong sayaw dito sa Pilipinas? Napakaganda ng naitutulong ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas sa katutubong sayaw ng Pilipinas. Of course, yung pagpe-preserve, Oo, no? no? So, napakalaking tulong dahil at this age of technology, ito yung isa sa mga kailangan nating hindi kalimutan, ang pagpe-preserba ng kultura kasi maaari siyang mawala. Pero nandiyan ang CCP, of course, para tulungan tayo, mapa-disseminate pa, magkaroon ng supplementary material sa ating and to support our education curricula sa mga ganitong klase ng proyekto. Yes, oo, no? Imagine nyo tayo din mismo na gumagawa, ay napa-research pa lalo, napalalim pa yung pagkilala sa sayaw na ito. Ito na lang, sir, bilang ikaw rin na isang mananayaw at na talagang filmmaker na rin, ang dami na, no, maker. Ano yung sa tingin mo pangarap mo pagdating sa katutubong sayaw dito sa Pilipinas? Ang pangarap ko para sa katutubong sayaw is mas marami pa tayong masaliksik na sayaw at ma-represent natin yung buong Pilipinas. Of course, through this project ay sana mas marami pa tayong ma-record. So, ito kasi ay kakaiba. So, hindi lang natin siya pine-perform ng live, pero napapakita natin ito through film. So, dalawang dimension ang atin napapakita dito. Of course, the elements of dance, then yung elements of film. Napakaganda kasi later on, magagamit ito ng next generation. So,
Yung pag-document, no? At mapanood lang siya ng next generation. At malaman pa nila kung gaano kaganda ang ating mga katutubong sayaw. Maraming salamat, Sir Percy. At congratulations! Suki ka na pala dito sa tayong project na nakakatatlong taon ka na. Maraming salamat po! Hamon ay gamitin ninyo ito upang kayo naman ang maging tulay para sa ating mga kabataan at sa ating mga kababayan upang ito'y manatiling buhay, hindi lamang sa kaisipan kundi sa kamalayan ng ating mga kababayan. Ang sayaw ay laging nating daan ng pagkasalaysay, pagsasabuhay ng damdamin, pagkakaisa ng komunidad ng mga Pilipino. Isa itong mahalagang bahagi ng ating pambansang pagkakakilanlan na pagyamanin sa buhay sa pamamagitan ng pag-uugnay ng tao sa kanilang komunidad at bansa. Nagagalak ako na matunghayan. Finally, ang launch ng project ng Tara, Laro Tayo at nakakatuwa makipagkwentuhan sa mga segment directors, pati na rin sa mga nag-organisa ng proyektong ito at patuloy ko atang minahal ang kulturang Pilipino, lalong-lalo na sa lente ng katutubong sayaw. Marami pa akong hindi alam pagdating sa sayaw, pero ito, panunoorin ko yung mga videos, panunoorin ko yung mga segments na ito para lalo pang palalingin ang aking pag-appreciate pagdating sa ating sining at kultura. At yun na nga, magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pong pang-episode at ako po si Ate Tony, ang inyong kaibigan at kasama sa sining at kultura. At ito po muli ang Arts Online! And you are watching Arts Online. Isa pong magandang araw sa inyong lahat. Ako po muli si Ate Tony, ang inyong kaibigan at kasama sa sining at kultura. At ito po muli ang Arts Online. Noong nakaraang episode,